Alas 5 Gs na. 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na. 1 Western Visayas na. Mga balita nga aton tutukan subong nga Lunes. Negosyante ginkuha na sang iya ginabaligya nga wala na bayaran. Nasa putian pa. Online seller nga nag-deliver sang ginabaligya nga hoodie jacket gin sa puti sa nga customers haro. Insidente nahuli kam. 19 anyos nga lalaki pilason sang ginbuno sang 18 anyos nga lalaki sa barangay Kubay Haro. Pagpalagyo sang sospek, nahuli ka man. Tatlo ka kandidato sa pagkakonsehal sa Dumangas, Iloilo ginpapanaugan sang show post order sang COMELEC tungod sa ginaligar vote buying. 7 ka ginapatian matagas nga opisyal sang NPA sa Negros Occidental patay sa engkwentro sa Cabangcalan City. Kag, pagsulundan sa pagbaligya sang 20 pesos nga bugas sa Iloilo Province, ginpagawa na sang LGU. Mga pamilya nga may undernourished nga kabataan, makabenepisyo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Online seller ginkastigo sang kamit-up sa nga buyer. Sospek na kilala na sa kapulisan apang parayon pa nga ginapangita. Si John Sala nakatutok. Makita sa CCTV video nga ini ang matawhay nga dalan sa bahid sa barangay Tabuk Suba Haro. Mation-tion, makita ang duwa ka lalaki nga nagalagsanay. Natumbang isa kag ginkastigo sang nagalaga sa iya. Makaligad lang ang pila ka segundo. Naglakat man ang nagpangkastigo nga lalaki nga daw sa wala lang sa may natabo. Gulpyada naman nga may nag-uluhot nga isa ka lalaki nga upod sini nga nagpalagyo. Ang biktima ginkilala kay alias Jude, isa ka online seller nga residente sa barangay Benedicto Haro. Suno sa iya ang sospek ang kamit up sini nga nagbakal sa iya sang hoodie jacket. Gin double check kaya liwat kung may mga issue kung wala. Tapos wala naman. Tapos gulpem lang akong sumbag sa ulo. Tapos doon ako pagtumba ko, ginpaluwapan niya, pigo na yung damo. Hindi, may isip, ga-over lang ako sa ulo ko. Dugang pa sini, hindi sila kilalahay sang sospek kag labing una lang ation nga nag-order sa iya. Nakilala na sang kapulisan ng sospek nga si alias Johannes, residente sang barangay Tabuk Suba Haro. Apang sang ilagin padulungan, wala ini sa ilabalay. Kambal sang pamilya, wala siya, nag-ubra siya ko, no? So wala man tayo memo, hindi tayo masulod sa balay, kaya wala siya makita kasunod. Nakaangkon sang bukol sa ulo kag bakiras ang biktima bangod sa insidente. Desidido ini nga magpasaka sang reklamo. Magluwas sa slight physical injuries, ginapadalman man sa kapulisan ang pagpangawat bangod wala mabaydan sang sospek ang hoodie jacket. Upod kay Hans Disyerto, John Sala. 1 Western Visayas. 19 anyos nga lalaki pilason sang ginbuno sang 18 anyos nga lalaki sang nagsugatay sang banas sa piyesta sa barangay Kubay Haro. Pagpalagyo sang sospek, nahuli kam. Yaring balita. Makit-an sa sining nga CCTV video ang pagginarangkaran sa mga tanod kag residente sang barangay Kubay Haro Sabado sang gabi. Inabangod ila ginalagas ang lalaki nga natudlo nagbuno sa 19 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Marvin. Sa isa pagit kakuha sang CCTV, makitaan pa ang paglakat sang biktima samtang nagauyat sa iya tiyan matapos ginbuno sang sospek. Sang ulihi, nagsungka man sa kapulisan ang ginkilala nga sospek nga si alias Rashid, 18 anyos. Sa investigasyon sang pulis, ang duwa ang lunsay pangayaw sa barangay kag nagpamiesta lang. Sa pagsaysay sang sospek sa kapulisan, nagsumalangay sila sang biktima kag sang upod sini. Ginsumbag kuno ini sang upod sang biktima. Gani nagbato kag ginbuno ang biktima gamit ang kutsilyo nga dala man mismo sang biktima. Nakakita siya sang kawayan, tapos sa mutingin hana niya nga lampusan. Hasta nga sige atras to sang biktima, nakasandad siya sa kawayan itong mga nakapile sa kilid. So, tapos naggabot ang kutsilyo ang biktima, naagaw sang suspect. Apang sa pagpangusisa sa kapulisan sa isa katanod sa barangay, ang sospek ang ginatudlo sa nga may dala nga patalom. Suno kay alias Rashid, nagsaylo na ganin ini sa bulutuan tungod masami ginabantayan sa grupo sang biktima.
Tuman ang iya kaugot, rason niya rabuno ang biktima. Kaya ginabantayan ko nila, bla bla, do ako, bigla gusto nila, bla daraon. Ginalagasin nila sandang nila, may mga botilya sila. Sagwa na sa eskwelahan. Ginpadulungan sang news team ang balay sa biktima sa barangay San Isidro Haro, pero nagapabilin pa ini sa ospital, suno sa iya utod. May mga grupo-grupo sa mga kabataan. Aga mula na nagkanto na din sa unang may estrada sa Haro High School nga wala sa kasunod sa klase. May time lang inagtulog niya, gahod sila. Preso ang sospek, kag mga pangatubang sang kaso nga frustrated homicide. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Tatlo ka kandidato sa Iloilo nga ginaligar nagpamakal sang boto. Ginpapanugan sang Shokos order sang COMELEC. Samtang 470 ka-automated counting machines nga gamiton sa eleksyon sa Iloilo City. Nagabot na. Yaring balita. Ginapa-eksplikar sang Komisyon ng Eleksyon sang tatlo ka mga nagapadalagan sang Guniang Bayan members sang Dumangas, Iloilo. Bangod sang ginapahayag, vote buying. Ang tatlo, amosanday incumbent kag re-electionist, SB members Ruben Talon, Butch Suspenye, kag Zake Derequito. Suno sa COMELEC Iloilo, nag-ugat ang reklamo sa ginapahayag pag-sponsor sa mga inisang warmer sa isa ka basketball team sa Barangay Managit, Dumangas. Ang tatlo, ang lakip sa mga gintag kag ginpasalamatan sang SK sa barangay sa ila Facebook post sang Abril 11, nga yara na sa tion sang campaign period. Nakabaton sila sang sponsorship, no? May mga items sila nga na-receive. You have to understand also that ining Shokos order naton is ano ni siya, no, in the exercise palang niya sang Commission on Elections to investigate ang mga possible violations sang aton nga mga election rules. Sang ginpakikangutan sa news team si Derequito, ginpahayag sini nga hindi pa sila nga tatlo makakomentar bangod wala pa nila mabato ng Shokos order. Iga serbes ang COMELEC Iloilo ang Shokos order kung magabot na ang dokumento. Hatagan sila sang tatlo tubtob 5 kaadlaw agud magsabat. Kung mapamatudaan nga may violasyon ng mga ini, mahimo sila mapreso, madismiss o kung madisqualify. Samtang sa Iloilo City, nagabot na sa mga adlaw ang 470 ka mga automated counting machines nga pagagamiton sa voting centers. Sa Mayo 7, magapatigayon ang COMELEC ang testing and sealing sa mga machine. Subong adlaw nagsugod naman ang absentee voting. Sa COMELEC Iloilo City, isa lang ang aplikante. Samtang madayon na gid ang barangay and sangguniang kabataan eleksyon sa Disyembre 2025 sunod sa COMELEC. Filing of COC October 1 to 7. No, magapile na sila sa ilang COC kung sino da interesado nga mangin kandidato. Wala sa nakita nga problema diri ang pila ka residente kag opisyal sang barangay sa syudad. At least ang makaano naman ang iban nga mga bata kung gusto nila magserbisyo naman sa barangay nila. Ako ya ginaano ko lang kung anong mandato sa babaw. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, kay mga puso, madamo gid nga salamat sa Negros Occidental naman. 7 kinapatihan katapos ang New People's Army lakip. Ang ila lider patay sa enkwentro nga nagluntad sa syudad sang Kabangkala. Yarig balita nga itong gintutong ka. Nagpatigayon sa operasyon ng tropa sang 11th, 15th, kag 47th Infantry Battalions sa Barangay Tape, Kabangkalan City, Negros Occidental sang Sabado. Matapos makabaton sang report nga may presensya sang rebelde nga grupo sa lugar. Ginsundan ini sang serye sa enkwentro batok sa mga ginapahayag miyembro sang rebelde nga grupo takna alas 5:30, alas 5:35, alas 6:09 kag alas 6:50 sang aga. Ang resulta, patay ang ginatudlo tagpamuno sang Southwest Front nga ginkilala kay Renel Celion ukon alias Commander Kumpol. Patay man sa enkwentro ang kagugma sini nga si Mary Jean Magkilat ukon si alias Chinchin nga nagatidog bilang Vice Squad Leader sa grupo. Lakip man sa mga napatay, Sanday Isidro Suplina alias Dalia, John Ray Mijares, Deputy Secretary sa grupo alias Pitong, kag Charity Amakan alias Nanay nga nagatindog naman bilang Secretary sa Hublag. We were able to neutralize high-value individuals and then we were able also to dismantle according to certain parameters ining mga guerrilla fronts. Headless, leaderless, and then nag-crumble na gidman
ang combat formations. Nakuha na sa ina pamilya ang bangkay ng Daykumpol. Maghilat, kagamakan. Sa mga nabilin nga bangkay, wala pa sa impormasyon sa pamilya ni alias Pito. Magluwas sa Pito, may isa ka sibilyan nga nasamaran. Siguro tag-iya sa ang kubo-kubo nga gingamit nga resting place ini nga mga grupo until sila until the engagement happened. Was caught in the crossfire kasi si Kumpol ginhimo niya nga human shield. Ini nga tawo. Na-recover sa lugar ang 6 units ng M16 caliber rifle, isang grenade launcher, KG-9 submachine gun, kag mga bala sa nagkalain-lain nga armas lutang. Wala na sang ginpatigay ng evacuation sa mga residente nga nagapuyo malapit sa encounter site. Ginatinguhan pa nga makuhaan sa pahayag ang grupo kag pamilya sang mga napatay sa enkwentro. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Haro Archbishop Minifil Billones nagpanugyan kaangot sa mga tumuluo nga nagatuyo mga panya para sa masunod niya Santo Papa. Holy Mass of Suffrage para sa nagdaliwan nga si Pope Francis ginhiwat sa Haro Metropolitan Cathedral. Si John Sala nakatutok. Gindagsa sang mga world leader, mga opisyal sang simbahang Katoliko kag sang ginatos kalibo katumulo ang seremonya sang lubong ni Pope Francis ang Sabado. Nagikan sa St. Peter's Square sa Vatican City. Ang bangkay siniyang ginlubong sa Basilica of St. Mary Major sa Rome, Italy, base man sa Yahingyo. Sa pagtaliwan ni Pope Francis, isa sa mga matunog nga ngalan nga magabulo sa iya ang Pilipino nga si Cardinal Luis Antonio Tagle. Apang si Haro Archbishop Minifil Billones nagapanugyan sa mga tumuluo nga untatan na ang pagpangampanya sa mga post online. We refrain even from engaging in mga memes kay in the long run hindi siya makatabang. Ang importante is we approach this with prayer and discernment. Sa adlaw sang lubong sini, ang Santo Papa ang gindumduman sa ginpatigayon nga Holy Mass of Suffrage sa Haro Metropolitan Cathedral. That is the whole journey of his life, conveying, keeping the church closer to the people, and being himself an embodiment and a communicator and an agent of mercy. Apisar nga wala nakabisita sa Iloilo si Pope Francis, wala ini makapugong sa pila ka tumuluo nga makabatsyag sang koneksyon sa iya. Among ginadumdum kag ginapasalamatan ang yatanan nga mga kaalwan kaayo nga giminhuwatan sa aton kalibutan. Sa pagtaliwan sang Santo Papa, panawagan ni Archbishop Billones nga kuntani magapabilin ang mga maayo sini nga binuhatan sa pagkinawi sang mga Ilonggo. The challenge for every Ilonggo believer is to catch this spirit and to carry this forward and to be an agent and missionary of mercy too. Upood kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Pagsulundan sa pagbaligya sang 20 pesos nga bugas sa Iloilo Province ginpagwa na sang LGU. Mga pamilya nga may undernourished nga kabataan, target nga benepisyaryo sang programa. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Gintas, Leganes, Iloilo. Zen? Kim, bilang solusyon sa problema sa malnutrition, magpatuman ang Iloilo Provincial Government sang rice para sa bayan nga mabakalang bugas sa 20 pesos per kilo. Ginpirmahan na ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang executive order angot sa pagpatuman sang sipag at tiyaga for more progress sa bagong Pilipinas. Isa ka programa nga nagatibong sa food and security intervention sang probinsya. Bangod sini, inisyatibo sang probinsya nga magpatuman sang rice para sa bayan at 20 o kung mahimong umabakal ang bugas sa 20 pesos kada kilo. Sa idalom sang programa, ang maka-avail lang amo ang pamilya nga may undernourished children. Base sa nutritional status sa Operation Timbang Plus ng Iloilo Province, 11,776 nga kabataan nga nagaedad 0 to 59 months old ang undernourished sang 2024. Apang wala pa sang may gintumod nga schedule angot sa implementasyon sang 20 pesos kada kilo sang bugas. It's just developing and plus that together with the mga pinanglan natin ngayon ang mga proseso.
Sa idalom sang RPB at 20 program, ang bugas ang baklon sa National Food Authority sa 33 pesos kada kilo, 6 pesos and 50 centavos ang iga-subsidize sang probinsya, hagdugang nga 6 pesos and 50 centavos ang maghalin sa Food Terminal Incorporated o kun FTI. Kasi ang NFA ngayon, hindi sila pwedeng magbenta na diretsyo na hindi dumadaan sa FTI except for some mga agencies like DSWD. 19 milyones pesos ang ginpain sang probinsya para sa programa. Apang tugtog Disyembre lang ang budget. Aminado ang probinsya nga hindi ini masarangan gani ginapangabay ang kooperasyon sa mga LGU. Ang iban nga ginikanan nga may undernourished nga kabataan ginakabig nga bentaha ini para sa ila bangod tuman kamahal na sang presyo sang bugas. Isang 8 katuig nga bata ni Josa ang nalakip sa kategorya sa mga undernourished. Di namin gid man tani yung mga benepisyo para maka-avail mo kami sa tag 20 kilos sila. Tapos namin mga nga programa nga ang bata namin nga nadala sa nutrition. Kim, sa tion nga ma-finalize na ang implementasyon, mahimo nga mabakal ang bugas sa kadiwa centers, bigas na ng barangay kag iban pa nga government retail stores. Kim? Madamong gid nga salamat, Zen Kilantang Sasa. Mga puso sa Bacolod City naman, babayi pilason matapos intiro sa sulod sa isa ka computer shop. Insidente na huli ka, yaring balita nga itong gintutungka. Sa sining nga CCTV video nga kuha sa isa ka computer shop sa Puro Cagaykay, Barangay 2, Bacolod City, pasado las 11 sang gabi sa Abril 25. Makitaan nga nagka-computer si Florence Estores, 48 anyos. Mati-unti-un pa, hinari na puhag sang isa kalupok sa pusil ang mayara sa sulod sang computer shop. Si Florence, madasig man nga nagtindog. Ulihi na sang nadiparahan sini kag sing 11 partner nga may igo ini sa tiyan. Apisar may pilas na, nagtindog pa ini kag insiraduhan ang pertahan sang computeran. Oo, ako nagkadto ko station, ng assistance para makakadtuan na di sa. Kaya nag 911 ko 11:58 mo. Wala nakuhaan sang CCTV ang suspect bangod wala ini nagsulod sa computer shop. Pila sa tiyan ang naagom sa biktima nga padayon pa nga ginabulong sa ospital. Ginapatihan, kalibre 38 nga pusil ang gingamit sang suspect. May person of interest sa kapulisan sa krimen. Isa sa mga anggulo sunod sa kapulisan ang pagpangutang sang biktima. May initial kita nga information, may nagahambal nga base kuno sa utang, pero hindi man nila ma-confirm yet. So ginaulat na lang natin na mag-ayo yet ang kwan kay para maka-interview. Bangod sa natabo, masugda na ang seguridad sa natabuan sang insidente. Nga nervous, sir, kay syempre para sa safety man namon, hindi da namon kilala kung sino to. Kung ano iya nga purpose. Ginatunguhan pa sa news team nga makuhaan sang bahin ang 11 partners sang biktima. Opo, Kiril Castillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Ginlamon sang kalayo ang isa ka balay sa Barangay Tigom, Pavia, Iloilo pasado alas 12 sang kagahon sang Domingo. Wala ang tagiya sa balay nga ginkilala kay Richard Tapales sa magluntad ang sunog. Suno sa BFP Pavia, posible nga ang nabilin nga baga sa dapog ang ginhalinan sang kalayo tungod wala man sang LPG o kon linya sang kuryente sa balay. 30,000 pesos ang danyo sa ginbilin sang sunog. Samtang gintupok man sang kalayo ang isa ka salakyan sa Barangay Airport, Mandurriao pasado alas 5 Domingo sang kagahon. Suno sa BFP Iloilo City, una nga nahulog ang salakyan sa luhob-luhob sa kilid sang karsada. Ginapaatras ang driver ang salakyan nga naglawig sa masobra 30 ka minutos. Diri kag nag-overheat ang salakyan, nag-aso kag nag-igrab ang kalayo. 600,000 pesos ang halit sang sunog sa salakyan nga wala pa matapos bayad sang tag-iya. International nga drivers ang salakyan nga nagbonggo sa mga nagaprosesyon sa Bacolod City. Ginpapanaugan sang show cause order sang LTO-6. Yaring balita. Sukat isa kasi man na matapos ang madugo nga kamatayon sang 3 ka persona kag pagkapilas sang 17 ka iban sa isa ka prosesyon sa Barangay Alangilan. Ginkumpirma ni LTO-6 Regional Director Attorney Duspan II nga ginpapanaugan show cause order ang international nga si Jarprit Singh.
Ang driver sa salakyan niya nagbunggo sa mga nagaprosesyon sa barangay Alangilan, Bacolod City sang tinilikdan niya Biyernes Santo. Naging kapatay sang 3 ka persona kag 17 ka iban pa ang nasamaran. Just given 5 days to formalize any reply to that show cause order. Pwede nakita natin sa pag-check natin sa system, may mga discrepancy to sa blatter. Pero ang identity is out of question. Siya gito ya. Natukiban man niya sa Bailo Indian, Filipino ang nabutang nga nationality sang suspect Santo sa ginpresentasi ni nga driver's license. Amo tong nakita naton, okay? So gina-check pa to naton ang kung paano siya nag-Filipino. Nagpatagban si BCPO Director Colonel Juresi Coronica kung nga nakapiyan sang suspect. Ginpanginwala man sini nga ginbasura sang piskalya. Ang kaso ango sa ginapahayag pag-drive sang suspect nga hubog. Wala gyud basura. Ang resolution sa prosecutor is with regard to anti-drunk and drug driving law. Mag-produce pa kay Upod kay Roel Bangoy, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, sa ikadawang sunod-sunod nga semana, liwat naman magasaka ang presyo sang gatong buwas April 29. Base sa datos nagikan sa mga oil company ang presyo sang gasolina, ang magasaka sang piso kag 35 sentimos kada litro. 80 sentimos naman ang igasaka sa presyo sang kada litro sang diesel. Samtang ang presyo sang kerosene magadugang man sang 70 sentimos. Igapatuman ang oil price hike buwas sa aga. O mga puso, exciting na puno sa kasadya kag energy ang Centennial Fun Run sa National Collegiate Athletic Association o kun NCAA. May estudyante nagikan sa nagkailain nga kolehiyo ang nagpakigbahin sa Fun Run sa Ross Boulevard kag may kategory nga 3K, 5K kag 10K. Excited ang iban ilabi na gid ang first time nga nagpakigbahin sa fun run sang NCAA. Magluwas sa pagdalagan, dululungan man ang mainingan nagsinaot. Kabahin man si Sparkle host kag sportscaster Martin Javier nga first time nga nag-host sang fun run. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Nabato na sa Bacolod City Legal Office ang sabat sang duha ka empleyado sang GSO o General Services Office nga ginaligaran nagapang barigya sang gubang aircon units sang LGU sa isa ka junk shop. Basehan sa penalidad ang ipatuman batok sa supply officer kag driver sa GSO. Ang ila sa basa akusasyon kag ang mga nauyatan nga ebidensya batok sa ila. Base sa reklamo, makapila na kabeses nga nagbaligya sa propiedad sa LGU sa junk shop ang mga natungdan kag gingamit pang salakyan sa LGU. Ginaduso man iimbestigaran ang junk shop sa barangay 31 nga ginapahayag ginabaligyaan sa guba nga gamit sa LGU. Nag-file na sila sa answer nila, then we are proceeding with the preliminary hearing kag hearing sang iban. Wala tonta lang. Kita good line na may preempt ang investigation. Duha na ka traffic enforcers ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang ginbawian sang kabuhi kag ginapatihan nga tugas ang tuman kainit nga tiyempo subong nga tuig. Ang isa ang ginkilala kay Lester Paul Duran, 44 anyos, nga napatay sang Pebrero 23. Abril 7 naman sang napatayang traffic enforcer nga na-assign sa lapas nga si John Tulio Jr. sa 65 anyos. Lunsay may mga maintenance ang mga ini kag may comorbidities. Padumduman nga nagpapatuman sang heat stroke break ang Iloilo City at TTMO halin alas 9 sang aga tubtob alas 3 sang hapon. Alay na kita sa mga personnel may mga comorbidities or mga medyo senior na i-alay na mo ini para nga i-assign sa mga hindi gid syado ka critical na areas. Mga puso, kaping 10,000 job vacancies naman ang mahimo ma-applyan sa job seekers sa 123rd Labor Day Fair o kung Labor Day Fair sang Dole sa Mayo 1 sa isa ka mall sa Iloilo City proper. 104 ka local kag overseas employers ang magatanyag sang obra kasubong sang customer service representative, sales associate kag iban pa. Magahatag sang libre nga serbisyo kag requirements ang partner agencies sang Dole kasubong sang SSS, PhilHealth, NBI kag police. Sa mga aplikante nga luyag naman mag-avail sang libreng sakay sa tion sang job fair, kinahanglan mag-pre-register sa social media kag website sang Dole. Nag-abiso man ang hensya nga magdala sang madamo a kopya sa inyo resume.
we invite you and also for the employers to participate in this program so that they can hire more people. And I wish that all job applicants will be qualified and be accepted. Isa ka low pressure area ang ginamonitor subong sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Base sa pinakauli nga datos ang pag-asa na siplatan ng LPA masobra 6 ka kilometro na sidlangan sang General Santos City. Wala ginadula ang posibilidad nga mangin bagyo ang nasambit nga LPA gani padayon nga magmonitor. Kung mangin bagyo pagatawagon ini nga bagyo Auring. Sa karon posible nga magapalapit ini sa ruta pero maga-recurve o kung magapalayo. Pwede man nga magbago ang tracks ini sa masunod pa nga mga inadlaw. Magluwas sa LPA, nagaluntad man ang Intertropical Convergent Zone o kung ITCZ kag easterlies. Base naman sa rainfall forecast sang Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras kag Negros Island Region. Ako si Kim Salinas, ini ang One Western Visayas. Bugos nga pwersa para sa mas dakong amisyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.